Ang pag-uusapan po natin is about matutunan po natin yung paghihintay. Learn to wait. Pakisabi sa katabi mo, learn to wait. Sino po dito may hinihintay? Naghihintay ng trabaho, naghihintay ng promotion, naghihintay ng grade. O, estudyante. Sino po dito may hinihintay na matinding pagpapala galing kay Lord? Sinong excited na matanggap yung pagpapalang yon? Amen. So pag-uusapan po natin is about kay Lazarus. Sino po nakakilala kay Lazarus? Okay, gasgas na po si Lazarus. Pero this time, iba po yung point of view na makikita po natin dito. Wala po akong points to remember, pero hihimayin po natin yung buong John chapter 11, verse 1 hanggang 44. Okay? Hanggang 45 pala. Yan. John 11 verse 1 hanggang 45. Hihimayin po natin. So, mas maganda kung handa po ba tayo. Handa po ba tayong lahat? Sino po dito excited na matutunan na maghintay? Parang ayaw niyo maghintay. Sino dito excited na matutunan yung maghintay? Amen. Okay. Sometimes para po tayong nang pa-plunder. Ano ba ibig sabihin ng plunder? Okay? Ibig sabihin kasi ng plunder, to steal things from a place, especially by force. Agawin ang isang bagay na gamit ang dahas o lakas. Okay? Ibig sabihin po ng plunder. So yung iba po sa atin yung mga kalimitan magnanakaw na harap-harapang ninanakaw. Yan yung plunder eh. Pero sometimes hindi po natin alam na tayo po mismo bilang tao nang pa-plunder tayo kay Lord. Ikaw ba yun? Tayo po ba ay nang pa-plunder kay Lord? Anong ibig ko sabihin? Tayo po ba ay nang aagaw agad kay Lord nang basta-basta? Kasi sometimes, lagi po tayong iniisip natin, Lord, yung pangako mo, akin na, akin na, akin na. Lagi mong gustong kunin agad. Paano kung tinuturuan ka muna ni Lord na maghintay? Bakit gusto mo ngayon agad? Diba? Yung iba po ganun eh, parang dapat ngayon. Tapos pag hindi dumating ngayon, Lord, binigo mo ako. Wow, kapal ng face. Mas marunong ka pa sa Diyos. Paano kung tinuturuan po tayong maghintay? Di po ba? So, kung may Bible po kayo, let's open our Bible in John chapter 11, verse 1. Okay? John 11, verse 1. Okay, ito po ay about sa pagkakamatay po ni Lazarus. Basahin po natin. 1, 2, 3, go! Okay. So si Lazarus po, may dalawa po siyang kapatid. Si Mary at saka po si Martha. Si Martha ang panganay, si Mary po ang pangalawa, pangatlo po ay si Lazarus. Tama po ba? Okay? So si Lazarus po ay may sakit. Okay? Nagigets po ba natin? Si Lazarus ay may sakit. Jump po tayo sa verse 3. Okay? Jump tayo sa verse 3. So the sisters sent word to him saying, Lord, behold, he whom you love is sick. Alam nyo, nung time na yun, umalis po kasi si Jesus Christ. Malayo po siya. Wala po siya sa piling ni Lazarus. Okay? Malayo po siya. So nagpadala po sila ng mensahe kay Jesus Christ. Sabi nila, Lord, ang inyong mahal na si Lazarus ay may sakit. Okay? So in short, alam na po ni Jesus Christ ang sitwasyon. Tama po ba? Alam ni Jesus Christ na may sakit si Lazarus. Verse 4, kung makikita po natin, but when Jesus heard this, He said, this sickness is not to end in death. Okay? But for the glory of God, so that the Son of God may be glorified by it. Tingnan niyo po kung babasahin po natin. Okay? Sabi ni Jesus, nung narinig niya, nung nalaman niya yung balitang to, okay? Nung nalaman niya itong balitang to, ang sinabi niya, ang sakit na ito ay hindi ito mag-e-end. Ang hirap ng end. Ano ba yung Tagalog sa end?
Hindi magwawakas. Pambihira. Ang sakit na ito ay hindi magwawakas sa kamatayan. Ngunit, tingnan niyo po yung construction ng sentence. Parang ang layo nung ibig sabihin ni Jesus Christ. Kung mabilis yung logic natin, maiintindahan natin eh. Pero kung logic ni Jesus, parang anong ibig sabihin ni Jesus dito sa passage na to? Tingnan niyo kung masasabi natin, but for the glory of God, so that the Son of God may be glorified by it. Ang layo. Kung babasahin po natin sa NKJV, when Jesus heard that, He said, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. Anong ibig sabihin? Parang, ang kamatayan, ang sakit na ito ay hindi mag-e-end sa kamatayan. Pero sa kaluwalhati, alam niyo yun, ang sala ng construction ng sentence. Anong ibig sabihin ni Jesus? Diba? So meron siyang lihim. Ibig sabihin, merong something doon sa pangyayaring yun. May mangyayari na may alam si Jesus na hindi nauunawaan ng mga disciples. Kalimitan po kasi sa buhay natin. Marami tayong questions at ang may alam lang ay si Lord. Amen. Okay? Pagpatuloy po natin yung pagbabasa. Now, Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Mahal na mahal po ni Jesus si Martha, si Mary, tsaka si Lazarus. Mahal niya yung tatlong magkakapatid na yon. Okay? Verse 6, so when he heard that he was sick, he then stayed 2 days longer in the place where he was. Okay. Sabi dito, so when he heard that he was sick, nung nalaman ni Jesus na may sakit si Lazarus, anong ginawa ni Jesus? Nagstay po siya ng ilang araw. Ilang araw. Sabihin mo sa katabi mo, partner, 2 araw. Yan. Ito po yung idea eh. Bakit hindi pumunta si Jesus Christ? Bakit tumambay pa siya ng 2 araw? Naisip niyo yun? Pwede naman pumunta na siya doon para pagalingin niya, tapos na. Pero bakit tumigil pa siya ng 2 araw doon sa lugar na malayo siya? Okay? Bakit nga ba? So, he stayed 2 days longer in the place where he was. Verse 7, then after this, he said to the disciples, let us go to Judea again. Okay? Sabi niya, after 2 days, sige, balik tayo sa Judea. Balik tayo dun sa Judea. Ang problema po, ito po yan. Ito yung problema. Sabi sa verse 8, the disciples said to him, Rabbi, the Jews were just now seeking to stone you, and are you going there again? Ito po kasi yung nangyari. Si Jesus po ay nagpagaling ng bulag. Okay? Yung bulag nagkaroon na ng paningin. Kaso nga lang, questionable. Questionable yung nangyaring healing sa kanya, dun sa bulag. Questionable yun dun sa mga tao sa paligid. At nagagalit yung mga Pariseo, nagagalit yung ibang mga teachers, nagagalit sila kasi iniisip nila si Jesus ay hindi anak ng Diyos. Iniisip nila kulto. Gusto nilang umalis. Gusto nilang paalisin si Jesus o gusto nilang patayin. Kaya umalis si Jesus. Klaro po ba? Okay? Kaya umalis si Jesus dun sa Judea. Okay? At lumayo muna siya. Kaya lang, nalaman niyang may sakit si Lazarus, di ba? Pwede naman siyang biglang bumalik. Okay? Kaya lang, ito po kasi, pag bumalik siya, pwede siyang mamatay. Nagigets po ba natin? Kuha po ba ng lahat? Okay. Pwede siyang mamatay. Pero alam niyo po, hindi po nakatingin si Jesus Christ doon. Kapag kailangan niyang bumalik, babalik siya. Pag kailangan mo siya, babalik at babalik sa iyo si Lord. Babalikan at babalikan ka ni Lord. Amen ba? Isipin niyo, pwede siyang mamatay, pero iniisip niya, hindi sarili niya, iniisip niya ikaw.
Wala akong pakialam kahit mahirapan ako. Huwag ka lang mawala. Ganon kakamahal ng Diyos. Amen. So, jump po tayo. Verse 11. Yan, verse 11. Sabi niya sa mga disciples, ito po yan. Okay? This he said, and after that he said to them, our friend Lazarus has fallen asleep. But I go so that I may awaken him out of sleep. Sabi niya, ang ating kaibigan na si Lazarus ay nakatulog. Babalik ako para gisingin siya. Verse 12, sabi ng mga disciples, Lord, if he has fallen asleep, he will recover. Lord, kung nakatulog lang siya, makaka-recover din yun. Ang thinking ng mga disciples, nakatulog na literal si Lazarus. Alam niyo po, si Jesus Christ, ayaw niya ng negative na tao. Ayaw niya ng negative confession. Hindi niya sinabing patay. Tingnan niyo napaka-positibo ni Lord. Nagdeklara lang siya na nakatulog. Kita niyo? Kasi ang iniingatan ni Lord, puso mo. Handa ka bang malaman ang totoo? Si Lord, ayaw niyang malaman mo agad yung pinaka-totoo kasi alam niya masasaktan ka. Alam niya mahihirapan ka. Tama po ba? Kaya nga sinabi niya nakatulog lang si Lazarus eh. Hindi niya sinabing namatay na si Lazarus. Alam niyang namatay na. Gets po ba? Pero ano po yung pangako niya? Ano sinabi niya nung una? This sickness is not to end in death. Itong sakit na to ay hindi magwawakas sa kamatayan. Namatay na. Di ba pag sinabi na nating patay, ending na yun. End of story. Patay na eh. Di ba? Kuha po ba natin? So ngayon, balik po tayo dito. Okay? Our friend Lazarus has fallen asleep, but I go so that I may awaken him out of sleep. Kailangan kong bumalik para siya ay gisingin. Alam mo, sometimes tayo, para po tayong si Lazarus. Mga tulog, tingnan mo yung katabi mo. Gisingin mo. Gisingin mo. Awaken him out of sleep. Alam, para po tayong si Lazarus. Okay? Natutulog na. Patay na. Pero alam nyo, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kung akala mo, ending na, bubuhayin yan ng Diyos para sa'yo. Akala mo, tuldok na, yung problema mo, yung nangyayari sa'yo, tuldok na, may sinasabi ako sa iyo, may aayusin at may gagawin si Lord sa buhay mo. Amen. Himayin pa po natin. Okay? Sabi ng mga disciples, Lord, kung nakatulog lang siya, makaka-recover. Tingnan niyo yung logic ng mga disipulo, hindi nila nag-gets si Lord. Okay? Hindi nila nag-gets na si Lord ay nagde-declare. Hindi nila nag-gets na si Lord ay ayaw niya ng negative. So ano sinabi ni Jesus? Simple na lang sinabi niya yung totoo. Hay, nako naman kayo. Si Lazarus ay patay na. Alam mo yung, saka lang nila naintindihan na, yun pala ang ibig sabihin. Ayaw kasi ni Lord na ikaw ay mabibigla sa mga bali-balita. Paano kung high blood ka, di lalo kang na high blood? O diba? So then Jesus plainly said, Lazarus is dead. Verse 15, ganda po ito. And I am glad for your sakes that I was not there so that you may believe, but let us go to him. Tingnan, ang ganda ng ibig sabihin nito, okay? Masaya ako para sa kapakanan ninyo na wala ako doon para kayo ay maniwala. Anong ibig sabihin ni Jesus dito? Nakaka-excite eh. Anong ibig sabihin ni Jesus Christ? Para sa kapakanan namin, bakit kayo wala doon? Para kami maniwala? Anong ibig sabihin nun? Hindi ko nagigets, Lord. Sometimes, ang dami nating question, Lord, bakit ganito yung nangyayari sa amin? Bakit hinayaan mo 2 days? 2 days na si Lazarus, 2 days na nagstay tayo dito, tapos ang tagal na palang patay ni Lazarus. Bakit nyo hinayaan yun, Lord? Pero alam nyo, ito po yung balita ko sa inyo. Yung pagkakamatay ni Lazarus, natuwa pa si Lord. Alam nyo ba yun? Okay?
Sino dito may matinding problema? Sinong ayaw umamin? Sinong ayaw akong kausap? Alam nyo, pag dumadaan ka sa matitinding problema, natutuwa si Lord. Para hindi ko matanggap, pastora. Alam nyo ba, mamaya himayin ko sa inyo bakit natutuwa si Lord. Tingnan nyo, sabi niya, so that you may believe, ibig sabihin may matindi siyang gagawin. Kaya pag nasa matinding problema ka, matuwa ka kasi si Lord natutuwa. Tinetest ni Lord ang iyong pananampalataya. Tingnan nyo yung mga disipulo, tinetest ni Lord yung faith nila. Okay? So, sabi po dito, nasa na ba ako? Yan. Verse 16. Ito naman si Tomas. Yan. Sabi ni Tomas, sige, let us also go so that we may die with Him. Sige Lord, sasama kami, patay kung patay. Si Jesus po kasi, di ba, wanted siya doon. Pag bumalik siya, pwede siyang mamatay. Kasama yung mga disciples. Sino dito? Kahit anong mangyari, kahit na to the point of death, hindi niya iiwan si Lord. Talaga. Talaga lang, ha? Sige, humanda ka mamaya sa pagsubok. Tingnan natin. Joke lang po. Pero tingnan niyo yung puso ni Tomas. Sige Lord, wala akong pakialam kahit mamatay ako, mamatay kami. Basta Lord, magiging faithful at loyal ako sa iyo. Ikaw lang sapat na. Sino dito sinasabi niya? Si Jesus, enough. Christ is enough. Amen. Verse 17, so when Jesus came, He found that He had already been in the tomb for ilang araw po? Ilang araw po? 4 na araw nang patay si Lazarus. 4 na araw na siyang nasa loob ng libingan. Okay? Grabe. 4 days. Ang lala. Sa palagay niyo, mabuhay pa yon? Sa panahon natin ngayon, isipin niyo po ay 6 feet below the ground. Sa palagay niyo, mabuhay pa yung namatay? Nung nilibing? Mabubuhay pa ba yon? Sa logic po ng tao, base sa pangunawa natin, mabubuhay pa ba yung ganong patay? Hindi na. Amen ba? Okay. So, nalaman ni Jesus na 4 na araw nang nasa libingan si Lazarus. Now, Bethany was near Jerusalem, about 2 miles off. Verse 19, okay? And many of the Jews had come to Martha and Mary to console them concerning their brother. Ito po yung nangyari. Si Martha at si Mary, nag-iiyakan doon sa kanila, may mga nagpuntahang mga kabarkada. Yan, mga nag-iiyakan. Kabarkada ni Lazarus, kabarkada ni Martha, kabarkada ni Mary, kakosa, katrabaho, lahat na nandun, nag-iiyakan sila. Bakit? Siyempre, namatay si Lazarus. Tapos alam mo yun, nakikiramay. Nakikiramay yung mga tao nun. And nalaman ni Martha, verse 20, Martha, therefore, when she heard that Jesus was coming, went to meet Him, but Mary stayed home. So, pumunta si Martha kanino? Kanino po? Ay, nauunawaan pa po ba ako ng iba? Pakikalabit naman po nung katabi nyo. Sabihin mo, partner. Sabihin mo, partner, gumising ka. Hindi ka makapaghintay. Yan, natetest na ang inyong paghihintay. Marunong ka bang maghintay? Okay, amen. So, balik po tayo dito, okay? So, si Martha, nalaman niya na dumating sino pong dumating? Si Jesus, okay? So, ang ginawa niya, he went to Him, but Mary stayed home. Pumunta siya, pinuntahan niya si Jesus. Ayan. So Martha then said to Jesus, punta siya kay Jesus, sabi niya, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Lord, kung nandito ka lang, hindi mamamatay ang kapatid ko. Paminsan para tayong ganito.
Sinisisi natin na, Lord, kung binigay mo na agad yung hinihiling ko, hindi na mangyayari to. Sino yung ganon? Alam na this. Parang lagi mong hinihiling, Lord, ibigay mo na ngayon na. Tapos nadagdagan ng problema. Bakit ganito? Lord, kung binigay mo na agad yung hinihiling ko, hindi na magkakaganito. Alam mo yung, wow, sinisi mo pa ang Diyos. Ang galing mo naman. May mas alam ka. Okay. Balik po tayo dito. Okay? Ang sinabi pa po ni Martha, even now I know that whatever you ask of God, God will give you. Ito yung maganda kay Martha. May pananampalataya siya. Sige Lord, naniniwala ako kahit, alam mo yung sinisi niya si Lord, after niya sisihin, pero Lord, kung anong hilingin mo, alam kong ibibigay sa'yo ng Ama. Sino dito naniniwala siya? God is never late. Kahit anong hilingin ng Lord, ibibigay yan para sa'yo. Amen! Okay. Ang sinabi ni Jesus Christ, your brother will rise again. Tingnan nyo ha. Sinabi ng Diyos, may pangako ng binigay si Jesus kay Martha. Kanino po? Kay Martha. Kaya lang itong si Martha, ang sinabi niya kay Jesus, I know that He will rise again in the resurrection on the last day. Alam kong magigising o mabubuhay muli si Lazarus sa resurrection day, sa huling araw. Pero anong sinabi ni Jesus Christ? Ha? Huling araw? Ang resurrection kaya ako? Bakit umaasa ka base sa pangunawa mo? Ba't hindi ka umasa sa akin? Paminsan kasi tayo pong mga tao, umaasa tayo base sa pangunawa natin. Hindi po tayo bumabase sa pangunawa ni Lord. Nagigets po ba natin? Lagi tayong nakabase sa iniisip natin. Ano bang iniisip ng Diyos para sa'yo? Sabi ni Jesus, wait lang. Mabubuhay muli si Lazarus on the last day, on the resurrection day. Ako yung resurrection, kausap mo na ako. Bakit gusto mo sa huli pa, nandito na ako? You get my point? Nagigets po ba natin? Pakikalabit ng katabi, kita ko ang pungay ng mata. Yung mata ang sundutin natin. Joke lang. Yan, balik po tayo dito. Hey? Sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. Ako ang resurrection. Ako ang buhay. Okay? And he who believes in me will live even if he dies. Ang sino mang manampalataya at maniwala sa akin ay mabubuhay kahit siya ay mamatay. Sino dito naniniwala siya kay Jesus Christ? Sino dito naniniwala may gagawin ng Diyos sa buhay niya? Amen. Balik po tayo dito. Okay? And everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this? Naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba? Naniniwala ka bang may gagawin si Lord ngayon? Amen. Verse 27, ano sinabi ni Martha? Yes, Lord, I have believed that you are the Christ, the Son of God, even He who comes into the world. Alam niyo, paminsan para tayong si Martha. Okay? Bumabase tayo sa pangunawa natin, nalilimutan natin na ang kausap natin ay isang Diyos. Si Jesus na ang kausap natin, na siya na lang talaga ang pag-asa natin. And paminsan, pinapaalala ng Diyos na, anak, bakit bumabase ka sa pangunawa mo? Nandito ako. Ako na ang sagot sa problema mo. Ba't naghahanap ka pa ng ibang sagot? Ang hirap sa ating ginagawa nating last option si Lord. And sometimes, yung rebuke
o pagtutuwid ng Diyos ang maglilid sa'yo na mag-focus ulit sa Kanya? Sabihin mo sa katabi mo, partner, mag-focus ka kay Jesus. Huwag kang mag-focus sa problema. Amen ba? Praise God. Okay, ito na yung nangyari. Okay? Tanggap niya na si Jesus lang talaga ang pag-asa niya. Tama po ba? Sino dito ang pag-asa niya ay si Jesus? Taas ang kamay. Palakpak kay Lord. Verse 28, ito na po yung nangyari. When she had said this, she went away and called Mary, her sister. Okay? Saying secretly, the teacher is here and is calling for you. Yan. Okay? Si Martha, pagka-uwi niya, hinanap niya agad si Mary. Sabi niya, Mary, andyan si Jesus. Hinihintay ka niya. So, anong ginawa ni Mary? Ito po si Mary. Okay? Si Jesus po kasi hindi pa po siya pumupunta sa village. Nandun lang siya nakatigil sa kung saan sila nag-meet ni Martha. Nagigets po ba natin? Andun lang siya. Okay? Hinihintay niya lang si Mary. Ngayon, yung mga Hudyo, verse 31, Tagalogin ko na lang po yung mga Hudyo na kasama po ni Mary, na kino-comfort siya, umalis si Mary. Akala ng mga Hudyo papunta dun sa libingan para dun na lang umiyak. Tapos iyak nang iyak si Mary hanggang sa dumating siya, pumunta pala siya kay Jesus. So kasama niya ay anong kasama po ni Mary? Sino po kasama ni Mary? Kabarkada. Tama, mga kabarkada, mga Hudyo. Okay? May mga kaibigan si Mary na kasama. Okay? Verse 32. Nung pumunta na si Mary kay Jesus, anong ginawa ni Mary? Basahin natin verse 32. Therefore, when Mary came where Jesus was, she saw him and fell at his feet. Biglang napaluhod si Mary at umiyak. Okay? Iyak siya ng iyak. Saying, sabi niya, Lord, if you had been here, my brother would have not died. Lord, kung nandito ka lang, ang kapatid ko ay hindi mamamatay. Parehas sila ng sinabi ni Martha. Tama po ba? Anong kaibahan ni Martha kay Mary? Anong kaibahan? Si Martha, sinabi niya lang ng direkta kay Lord. Hindi niya nilabas ang nararamdaman niya. Si Mary, nilabas niya ang nararamdaman niya. Nagpakatotoo siya. Ang tanong, ikaw ba ay nagpapakatotoo kay Lord? O sa iba ka lang nagpapakatotoo? Sa mga kaibigan mo, kakosa mo, katrabaho mo, doon ka nagpapakatotoo. Pero pagdating kay Lord, hindi ka nagpapakatotoo. Anong nangyari kay Mary? Balik po tayo dito. Ano nangyari sa conversation nila ni Jesus? Okay? Sabi ni Jesus, nung nakita niyang umiiyak si Mary, nakaluhod, nakita niya yon, at nakita niya yung mga Hudyo, yung mga kasama ni Mary, yung mga kabarkada ni Mary, ni Lazarus, ni Martha kasama, umiiyak din. Okay? Next verse na po tayo. Verse 33. There, when Jesus saw her weeping and the Jews who came with her weeping, he groaned in spirit and was troubled. Ibig sabihin po ng groaned, iyak siya yung, alam mo yung naramdaman ni Jesus, yung nararamdaman ng mga yon, he was deeply moved. Na-move siya. Alam nyo, pag nagpapakatotoo ka, mas nararamdaman ka ni Lord. Amen ba? Sabihin mo sa katabi mo, partner, magpakatotoo ka. May gagawin si Lord. Tingnan niyo po he was deeply moved. Siya mismo nung nakita niya, si Mary umiiyak, kasama pa yung mga kaibigan niya umiiyak. Alam mo yung natouch si Lord na, grabeng umiyak si Mary sa kapatid niya. Yung nararamdaman ni Mary, naramdaman ni Lord. Bakit? Nagpakatotoo si Mary. Sabi mo sa katabi mo, partner, magpakatotoo ka kay Lord. Huwag ka nang magmaskara. Amen ba? Problema sa atin, hindi po tayo nagpapakatotoo.
Sinasabi mo lang, Lord, ito problema ko, ganito, ganyan. Bakit hindi mo ilabas yung tunay mong nararamdaman kay Lord? Doon lang na-move si Lord. Kay Martha nga, syempre si Martha, siya ay kapatid na panganay, kailangan maging firm dahil umiiyak na yung isa, di alangan namang iyak-iyak din siya ng wagas. Kailangan ng lakas, ganyan. Pero alam mo yun, hindi niya nilabas ang totoong siya, hindi niya nilabas yung totoong nararamdaman niya. Ikaw ba, nilalabas mo ba ang tunay mong nararamdaman kay Lord? Tinitingnan ni Lord gaano ka ka-concern. Gaano ka talagang nabibigatan. Gusto niya, nakikita niya na nilalabas mo sa Kanya. Amen ba? So, ano sunod na nangyari? Verse 34. Alam mo yung umiiyak na si Jesus? Sabi niya, saan niyo siya nilibing? Tinatanong niya, saan niyo siya nilibing? Where have you laid him? They said. Tapos sabi nila, they said, Lord, come and see. Sama ka sa amin. Papakita namin kung saan. Verse 35. This is my favorite verse. Paki-flash po. Pakibasa. Go. Jesus wept. Hindi lang yung basta may luha lang dito, drama lang. Hindi. Jesus wept. Ibig sabihin, matinding pag-iyak. Bakit umiyak si Jesus Christ? Tandaan niyo po yung unang verse na dinidiscuss natin, na ang sickness na to ay hindi hahatong o magwawakas sa kamatayan. Tama po ba? Ang sakit na to ay hindi hahatong sa kamatayan, pero para sa kaluwalhatian, ibig sabihin may gagawin siya. Pero bakit siya umiyak? Bakit umiyak si Jesus? Why Jesus wept? Alam nyo, si Lord ramdam na ramdam ang pinagdadaanan mo. Damang-dama ka niya. Alam na alam niya ang nararamdaman mo. Ganon katindi ang nararamdaman niya para sa'yo. Siya mismo umiyak. Alam niya ang feeling ng nawalan. Sino ditong nawalan na? Ng 5 piso. Sino po dito nawalan na ng mahal sa buhay? Alam na alam ni Lord yung nararamdaman mo. Sino dito nawawalan halos ng pag-asa? Ang sinasabi ko sa iyo, alam na alam ng Lord ang pinagdadaanan mo. Ramdam na ramdam ka niya. Verse 36. Tingnan nyo ito yung maganda. Yung mga Hudyo, okay? Yung mga Hudyo, nakita si Jesus na umiiyak, sabi ng mga Hudyo, tingnan nyo, see how He loved him? Tingnan nyo ang tindi ng pagmamahal ni Jesus kay Lazarus. Alam nyo, si Jesus, gusto niya ipakita kung sino talaga siya. Siya ay punong-puno ng pag-ibig. At hindi niya matitake na ikaw lang ang nakakaramdam na yan. Gusto niya yung nararamdaman mo, kukunin niya para hindi ka mahirapan. Ganon kakamahal ni Jesus. Ganon kanya kamahal. Tapos verse 37, sabi nung iba, nakasamahan ni Mary, di ba ito yung lalaki na nagbukas ng mata, yung nagpagaling ng bulag? Bakit hinayaan niyang mamatay itong lalaking to? Pwede naman niyang pagalingin. Tingnan niyo, pumasok na naman yung mga usisero. Yan. Di ba ito yung nagpagaling dun sa bulag? Bakit hindi niya pinagaling kaagad si Lazarus? Yan nga, nag-iisip nga tayo, bakit nga hindi ba pinagaling kaagad? Tingnan natin Okay. Verse 38. So Jesus, again, being deeply moved within, came to the tomb. Now it was a cave and a stone was laying against it. So, eto si Jesus, sobrang iyak pa rin siya ng iyak. Pumunta siya dun sa libingan.
Okay? Nung pumunta na siya dun sa libingan, sabi niya, remove the stone. Alisin niyo ang harang. Ano ba sabi ni Martha? Ito nga lang problema kay Martha. Okay? Sabi ni Martha, Lord, sigurado, sa panahong ito, 4 na araw na siyang nakalibing, mabaho na yan, sigurado. Alam nyo, ang problema po sa atin, may gagawin na nga si Lord, hahadlangan mo pa. Binibigyan ka na ng pagpapala, tinatanggihan mo pa. Yung iba, kumakatok sa pinto, pastora, o kaya naman, sister, pagkain. Tas ikaw, ay hindi na, okay lang ako. Pero ikaw, gutom na gutom ka na, hindi mo pa tinatanggap. Hindi na. Ang iniisip mo, Lord, pagpapala. Hindi mo naman tinatanggap yung binibigay sa'yo. Hinahadlangan mo. Sabi mo sa katabi mo, partner, pag may ginagawa si Lord, huwag mong hahadlangan. Amen po ba? So si Martha, sabi niya, hinadlangan. Ano ba sinabi ni Jesus? Did I not say to you that you believe? If you believe, you will see the glory of God. Di ba, Martha, parang magkausap lang tayo kanina, di ba? Di ba sinabi ko sa'yo, maniwala ka? Sabi mo sa katabi mo, naniniwala ka ba? Sabi ni Jesus, di ba Martha, sabi ko sa'yo kanina, maniwala ka? Tapos alam mo yung na-rebuke si Martha na, ang problema lang po kay Martha, ito po yung problema kay Martha. Ang problema kay Martha, naniniwala siya hanggang salita lang, pero wala sa puso. Kita nyo? Yun yung problema kay Martha. Lord, sige, naniniwala ako, nothing is impossible, pero hindi ka talaga naniniwala sa loob-loob mo. Ba't puro hanggang salita ka lang? Dapat naniniwala ka ng totohanan talaga mula sa spirit mo, mula sa loob-loob mo, hindi yung hanggang salita lang. Sabi mo, naniniwala ako pero yung utak mo nagdududa. Anong klaseng paniniwala ang meron ka? Amen po ba? So they removed the stone. Yan na. Ayan na. Ito po yung nangyari. Hinayaan ng Diyos na tumagal ng 4 na araw sa libingan Sino po? Si Lazarus. Hinayaan ng 4 na araw. Okay? At anong sinabi niya kay Abba Father? Sabi niya, Father, I thank you that you have heard me. Ama, salamat kasi pinakinggan niyo po ako. I knew that you always hear me. Alam kong nakikinig po kayo lagi sa akin. But because of the people standing around, I said it so that they may believe that you sent me. Alam niyo po, kaya hindi agad gagawa ng milagro si Lord. Kasi ayaw niya yung milagro, ikaw lang ang nakakaalam. Tingnan niyo po pwedeng bumalik si Jesus Christ doon agad kay na Lazarus para pagalingin si Lazarus. What if pinagaling agad ni Jesus si Lazarus? Meron bang makaka-witness? Meron po bang makaka-witness? Wala. Pero hinayaan niyang mas lumala ang sitwasyon kasi gusto niya alam ng lahat ang nangyayari sa'yo para pag may ginawa siyang himala, lahat maniniwala. Amen po ba? Paminsan kasi iniisip natin, Lord, ang lalanan nito, sobrang lalanan nung nangyayari sa buhay ko. Halos alam na ng mga kamag-anak ko ang problema ko, ang sakit ko, bla bla bla. Halos, Lord, problemado na talaga ako, wala na ako ibang patutunguhan. Pero alam nyo, hinahayaan ng Lord na malaman nilang lahat para pag naghimala siya, maniniwala sila ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay buhay at tapat at totoo at mahal na mahal ka. Amen po ba? So ano nangyari?
inalis nila yung stone. Diba? Nung inalis nila yung stone, okay? He said these things, he cried out with a loud voice. Alam mo, umiiyak siya. Tapos bigla siya sumigaw, Lazarus! Come forth! Alam niyo, pwede namang sabihin ni Jesus Christ na, Lazarus, bangon na. Pansin niyo po, pwede naman pagka-roll ng stone, Lazarus, gising na, labas na. Pwede naman eh. Pero bakit sinabi ni Jesus, Lazarus, come forth! Bakit ganun si Jesus Christ? Sumigaw pa siya. Iisip niyo, no, bakit nga sumigaw si Jesus? Pwede namang, wala namang imposible sa kanya. Pwede naman niya sabihin, ay Lazarus, labas na. Labas na, tapos na ang iyong tulog-tulugan. Diba? Huwag na ikaw magtulog-tulugan, gising na, labas na. Pwede niya sabihin yun, pero bakit sinabi niya, Lazarus, come forth! Bakit ganun ka-passionate si Lord? Kasi alam mo, hindi basta-basta ang buhay mo. Hindi ka babastahin. It takes a life of a God just to save you. Matindi yung passion ni Lord. Alam mo yung sobrang tindi ng emosyon at sobrang bigat na nararamdaman ni Jesus Christ dahil damang-dama niya ang nararamdaman ng mga tao sa paligid nila. Sa paligid niya. Yung si Mary, si Martha, alam niya yung nararamdaman, yung pain, yung agony. Ramdam na ramdam niya, kaya ganun na lamang sumigaw si Jesus, Lazarus, come forth! Ang tindi ng compassion. Alam niyo, hindi mo alam kung gaano katindi ang effort ng Diyos sa buhay mo. Sobrang mag-effort sa'yo si Lord. So, paminsan iniisip mo, parang hindi naman eh. Parang hindi naman eh. Pero ano nangyari? Okay? The man who had died came forth, bound hand and foot with wrappings, and his face was wrapped around with a cloth. And Jesus said to them, unbind him and let him go. Alam niyo, lumabas si Lazarus, para siyang mummy. Okay? May nakabalot na mga benda. Okay? Lumabas siya. At sinabi ni Jesus Christ, sige, alisin niyo na yung nakaharang sa kanya. Alam niyo po, pag naghihimala si Lord, okay? Di ba lumabas na si Lazarus, no? Nung lumabas na si Lazarus, ano sinabi niya? Alisin niyo yung nakabalot sa kanya. Alam niyo po, pag naghihimala si Lord, gusto niya alisin mo yung harang. Ikaw mismo ang mag-aalis ng harang. Amen ba? Therefore, many of the Jews who came to Mary and saw that he had done, believed in him. Yan. Maraming mga Hudyo, nung nakita na nabuhay muli si Lazarus, saka sila naniwala. Ayaw ng Diyos na pipilitin mo siyang gawin agad ngayon. Paano kung ang tinuturo sa iyo ng Diyos ay matuto kang maghintay? Paminsan, pinalalala ng husto ni Lord yung sitwasyon mo. Hindi dahil pahirapan ka, kundi para ipakita kung sino siya sa buhay mo. Kapatid, matuto tayong maghintay. May perfect timing lagi si Lord. He is never, ever late. He's never late. Paminsan iniisip natin, tuldok na, tapos na, wala na. Si Lazarus patay na yun, di ba? Patay na, napaka-imposible na siya ay mabuhay muli. 4 na araw nang nasa libingan. Pero hindi yun dahilan sa Diyos para buhayin muli si Lazarus. Hindi yun dahilan. Ang gusto niya, yung pinakamalalamong sitwasyon, doon siya kikilos. Shall we all close our eyes and bow down our heads? Ngayon, isa ka bang Martha o isa kang Mary? Si Martha hindi nagpapakatotoo. Si Martha,
naniniwala pero hanggang nguso lang, pero wala sa puso. O isa kang Mary. Ilabas mo ngayon ang tunay mong nararamdaman sa sitwasyon mo. Ito ang panahon na kailangan mong ilabas yung nararamdaman mong kabigatan. Dahil alam nyo, nung pinakita ni Mary yung totoong siya, Lord, ito yung sitwasyon ko eh. Sinabi niya lahat. Doon lang kumilos si Jesus Christ. At kung gusto mong kumilos ang Diyos sa buhay mo, magpakatotoo ka ngayon. Problemado ka financially. O kaya naman problemado ka physically. May sakit ka. Ngayon ilabas mo yung tunay mong nararamdaman. Hirap ka sa nararanasan mo. Ngayon ilabas mo yung tunay na ikaw. Ito na yung panahon, ilabas mo lahat. Oh God of heaven. Oh Jesus. Lord, tingnan niyo po ang puso ng bawat isa ngayon. Oh Jesus. Come on, ngayon. Pagsumbong ka ngayon kay Lord, kaharap mo siya ngayon. Sabihin mo ang tunay mong nararamdaman, ang mga nararanasan mo. Come on, sabihin mo lahat. Lord, ang lala na ng sitwasyon ko, hindi ko na alam kung paano ito maayos. Sabihin mo lahat. Ito na yung panahon na aalisin mo lahat ng maskara mo. Ang dami mong maskara na sinusuot. Sinasabi mo sa harapan ng tao, okay ka, pero sa loob-loob mo, durog ka na. Come on, just close your eyes. You talk to God now. Lord, hirap na ako sa sitwasyon ko, sa trabaho ko, sa boss ko, sa eskwelahan ko, sa magulang ko, sa anak ko. Sabihin mo yung totoong nararamdaman mo. Lord, parang walang pag-asa dun sa anak ko. Talagang parang rebelde na siya. Dun sa mga anak naman. Lord, pagod na ako. Laging ako na lang napupuna ng magulang ko. Come on, sabihin mo yung nararamdaman mo. Ilabas mo lahat. Nakikinig sa'yo si Lord. Damang-dama ka ni Lord. Holy Spirit. Holy Spirit. Touch these people right now, God. Oh, Jesus. Come on, kailangan mo magpakatotoo. Sakalang may gagawing matindi ang Diyos sa buhay mo.
kamay si Lord. Kantahin mo to. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Kamay, ilagay natin yung ating kanang kamay sa ating dibdib. Sabihin mo to ng buong puso. Sabihin mo, Lord Jesus, nagpapakatotoo na po ako. Alam ko pong alam niyo, Lord, yung sitwasyon ko, yung lahat ng pinagdadaanan ko, at pinagdadaanan ng pamilya ko. Lumalapit po ako sa inyo. Nagpapakumbaba. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Simula noon hanggang ngayon, linisin niyo po ako ng inyong banal na dugo at tinatanggap ko po kayo bilang Panginoon ko at sarili kong tagapagligtas. Maghari po kayong lubos sa buhay ko. Tulungan niyo ako, Lord, na magtiwala sa timing niyo. I love you, Lord. In Jesus' name. Ako na lang po mananalangin. Lord, you know the situation and the heart of everyone right now. At Lord, I am releasing and declaring the peace of God. Oh, the peace that passes all understanding. Oh, the peace of God na kahit malala ang sitwasyon, panatag sila dahil alam nila kayo ang bahala sa lahat ng pinagdadaanan nila. Oh, the peace of God flow in the hearts of everyone. Come on, receive the peace. Oh, the peace. Oh, peace of God. Lord, I am declaring and releasing healing right now. Oh, I'm declaring releasing healing right now. Healing. Healing sa lahat, Panginoon. Yung iba dito, Lord, kagaya ni Lazarus, matagal ng ganun ang sitwasyon. Now, I am declaring, Lord God, solution right now. Oh, I'm releasing the solution of God. Oh, receive. Receive. I'm releasing the healing touch of God. Yung iba may problema sa shoulders nila. Hindi ko alam kung sino ka. 2 o 3 tao meron nun. Masakit yung balikat nila. 3 tao, may masakit na balikat. Ngayon, hinihipo ng Lord yung balikat mo, nagdi-declare siya ng healing, nagre-release siya ng healing. Come on, receive. 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 Oh, receive. Yung iba sa tuhod nila, meron. Left, specifically. Isa lang. Now, God is touching your knees, your knee. I am releasing healing right now. Healing, flow. In Jesus' name. Lord, salamat. Pati yung sa ulo. Lord, I'm just releasing healing, Lord. Healing from head to toe. In Jesus' name. Lord, salamat. Alam namin may ginawa kayo. At
Lahat, Panginoon, na nangyaring ito, selyado na ng dugo ni Jesus. Salamat, Panginoon, dahil naniniwala kami, you are in control. We will learn to wait, Lord. Sa kabila ng pag-wait namin, magpapakatotoo kami kagaya ni Mary. Lord, kami po ay maniniwala at mananampalataya sa inyo lang kami, Lord, magpo-focus dahil alam namin, walang imposible sa inyo. Greater things you shall do, Lord God, in our lives. Salamat, Panginoon. We seal this by your blood. We love you, we praise you, we adore you, and we bring back to you the praises, glory, honor, thanksgiving. In Jesus' name we pray.